Hello, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message. Good afternoon. I am Jennifer Cristobal. I grew up happy, secure, and surrounded by loving family and friends. When I landed my first job, I was ready to conquer the world. However, it was the world that conquered me. I fell in love with an office mate who later admitted that he was married. I struggled to let go, but still ended up in a relationship with him. Believing it will not please my parents and that I deserved more gave me the courage to put an end to that relationship. But then I realized I still felt guilty, empty, and I knew that something was missing. This led me to attend a Bible study in the office. Suddenly, the Bible began to make so much sense. Still feeling the guilt and shame from my sin, I was waiting for angry words from God to sear my soul. But instead, the kindest words I've ever heard came flooding from God's heart. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. It was God's love and kindness that led me to repent. I was drawn to God from that moment on. I gave my life completely to Him. I knew in my heart that no one could love me more perfectly and more unconditionally than He. I fell in love with God. Immediately, as an added bonus, God gave me another family. I became part of a small group where I learned more about God and how to apply His words in my life. I learned how to share the gospel since I badly wanted my family to hear the good news too. Sometime later, by God's grace, my entire family, all 13 of us, including my nieces and nephews, have all accepted Jesus and are now worshiping with me here in CCF. Praise God. Within this small group, I experienced how each one was genuinely involved in one another's lives. They are present in my celebrations of important occasions. They rejoice with me in my successes, and they are there for me too during times of personal crisis. God has used them to encourage me and are my trusted prayer warriors. We get together with or without reason to strengthen and build one another up. We laugh together and we cry together. Now that I have a small group of my own, I know that I am able to love them because God loved me first. I give of myself just as I have been at the receiving end of this love. Discipling these ladies means investing much of my time. I have realized that it's all worth it. I can't explain my joy when I see them accept Christ, grow in faith, attend their first retreat, get baptized, impact the lives of their families and friends to bring them to Christ, help in outreaches and ministry work, and even make decisions to correct their compromises. Some have even begun to disciple others too. The joy I feel each time my ladies share their victories and God's faithfulness in their lives, as well as witnessing their spiritual growth, is very much like the joy I felt the first time I met the Lord. My own personal relationship with God is so much more intimate, and they have made me more accountable and careful with my own walk. It also surprised me that I am able to love people even when they are being difficult. While I know that discipleship is a commitment, that it will cause me some hurt and inconveniences, I am happiest walking side by side these ladies and seeing them through as we all follow Christ in obedience and encouraging one another to finish well. All glory, honor, and praises to God, who has given us the greatest privilege of being a part of the Great Commission. Praise God.
Praise the Lord. Sinama ko na po si Ma'am Aggie, yung pong kanyang D-group leader. Praise God po para sa kanila. Alam nyo, yung pong kinikwento ni Jennifer, hindi ho madaling struggle yun. Yung pong to be emotionally involved sa isang tao at nung nalaman niyang married, hindi madaling i-give up yon. Kaya ho, buti na lang, sinalo siya ng Panginoong Diyos. And God placed her in a small group para po matulungan siya to overcome yung feeling na yon. Kaya po alam nyo, we're so blessed that God somehow, invented small group. Hindi ho tayo nag-invento nun, ang Diyos po nag-invento nun. Kaya pwede po ba tayong tumayo at ipag-pray po natin sila na lalo pa pong ma-strengthen yung pong kanilang ministry, yung ating pong ministry, maging sila sa kanilang pong pagmiministeryo sa kanilang mga kasama sa small group. Thank you, Lord. Pakigising nyo lang po yung katabi nyo na natulog. Kasi kaya ako pinatayo dahil hindi pa tayo nagsisimula, nakatulog na kayo ng lalim. Sige, tayo po yung mag-pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Aming Amang Banal, maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa buhay ni Jennifer. Thank you, Lord God, for allowing her life to be an inspiration to many of us. Thank you, God, for allowing her to also see and understand the importance of being part of a small group. Thank you, Lord, that you invented it, O God, for us to understand that we are not living alone. We are not standing on our faith alone. Thank you, Lord, that we have brothers and sisters who will be willing to stand beside us, O God, to make sure that we will finish strong. Thank you, Lord, for Ma'am Aggie. Thank you, Lord Jesus, for using her also to guide my sister. I pray, Father God, to continually strengthen them. At maging, Panginoon, yung mga D-group under, mga ladies under Jen. I pray, Father God, na lalo po silang lumago, that they will continually minister to so many people, O God, and reach out to so many souls needing your support, needing your healing, needing, Father God, your love. I pray, Father God, to continually use them, O Lord. At Panginoon Diyos, thank you, Lord God, for delivering Jen, Father God, from a wrong relationship. But I know that you will provide for her the right person to live with, O God. Thank you, God, that nothing is impossible with you. Lord, I pray to satisfy her, Father God, with that love that you will give her, O God. At hiningi ko, Panginoon Diyos, that you will truly establish a family through her, O God. Thank you, Jesus. We give you all the praise. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Last week, sabi natin, grow in love and be part of a small group. Ilan na sa inyo ang nakabahagi sa small group? Pakitaas ang kamay. Praise the Lord. Ilan sa inyo ang hindi pa? Pakitaas ang kamay. Huwag ko kayo maya. Don't feel guilty na hindi pa kayo may. Praise God din. Ngayon, una, para sa lahat, welcome to CCF. Pangalawa, for those who are here for the first time, we would like to invite you to go and visit our welcome center. Now, just in case na because of our discussion, ma-encourage kayo to be part of a small group, visit that welcome center at doon po tutulungan kayo to find a small group. Later, I will explain to you once again kung bakit napaka-importante ito. Last week, sabi natin, as we grow in love in small group, kasi ito po ay invento ng Diyos in order for us to overcome depression. Kasi whether we like it or not, some of us will always experience some form of depression because we're living in an imperfect world. Dahil ito pong world na ito ay imperfect, full of evil, marami sa atin madidepressed. Okay? But if you are part of a small group, the Lord will somehow help you to overcome that problem. At hindi lang yon. Some of us will also get discouraged. Kaya po yung word na, kaya po nawawalan yung ating tapang to continue, kaya discouragement. Kaya somehow, sinama tayo ng Diyos sa isang katawan para ma-encourage tayo. Para yung takot natin, makita natin, mayroong mga tao who are also going through with the same problem that we have, pero maggugulat kayo how they overcame it, so na-encourage tayo. Tama po? At isang bagay po, maintindihan din natin sa small group kung bakit napaka-importante ito, tayo po ay may mga tuksohong dadaanan. And marami po ang babagsak at kaawa-awa because of that experience ay minsan hindi nila alam paano sila babalik. Now, allow me just to share with you a story na nabasa ko lang po sa isang magazine. Itong sabi niya,
I was at the conference a few years ago where they told the story of a church that looked as though they were really thriving. They had about 500 people attending and had many outreach ministries reaching their community, and many people were coming to Christ and to church through their ministry. Sobrang nakikita nila. Tapos alam niyo po, as they studied, what's wrong, bakit nagkaganto, this is what they found out. The problem was that the church was not growing in numbers. No? Ito po, importante. No? They're very active evangelizing, pero yung numero nila, hindi sila dumadami. Now, baka ma-misinterpret niyo. We are not after numbers. Somehow, numbers are very important because God, somehow sa Acts, binibilang nila 3,000 were added. Bakit importante yon? Just to show us that everyone is accounted for. Because everyone is important. Okay po? Now, kaya lang, ito po yung problema. Pero kami hindi nag-grow. They want to see the power of God at work doon sa kanilang ministry para makita nila how many people are really being brought to Jesus Christ and experiencing the power of Christ's resurrection. Yun ang kanyang hangad. Na ito po nangyari. Sabi niya, this is what they found out. They realized that although the church was great at evangelism, because of their inability to hold people, they were actually de-evangelizing the people. Ano ibig sabihin? Itong mga tao na to, even if you invite them again, nandun na sila. Tapos ayaw na nila, hindi na sila babalik. Even if you invite them again, ayaw na nilang bumalik. Eh bakit? This is what the senior pastor realized. Sabi niya, napagtanto nung senior pastor na pagkatapos nilang mabaptize, sabi niya gano'n, itong mga taong ito ay dumadaan sa malaking problema kung saan pagkatapos hindi sila nagtagumpay, hindi na sila babalik. So itong ginawa niya. Doon sa huli niyang binaptize na 12 who committed themselves to follow Jesus. Ito yung mga Christ-committed followers. Okay? 12 sila. Inimbitahan niya sa kanilang bahay. At nung inimbitahan sa kanilang bahay, ito ang sabi niya, di kumakain na sila. Sabi gano'n, after supper, he sat them down and asked if they wanted to know the future. Gusto niyo bang malaman ng kinabukasan? Kayo ba, gusto niyo ba yon? Siyempre, iba sa atin, excited tayo, I want to know the future. Ganyan. Now, ito sabi niya, okay, I'll give you the future. Sabi niya, statistically speaking, ayon sa talaan, sabi ganoon, sa susunod na 2 hanggang 3 taon, 2 sa inyo ang masisira ang inyong buhay mag-asawa. Grabe, sabi ganoon. Tapos sabi ganoon, at maghihiwalay kayo, sa kahihiyan, ayaw nyo nang umattend sa pagtitipon ng katawan ni Kristo. Ngayon, sabi ganoon, hindi lang yan. Ilan sa inyo mapapaaway sa kapwa nyo mananampalataya? Baka mabugbagulat kayo ha, baka akala nyo, pag kasama-sama dito, hindi na nag-aaway-away. Tao pa rin tayo, nagkakasakitan pa rin tayo, tama ba? Sasama ang loob nyo, at sasabihin ko na sa inyo, at iba sa inyo, hindi na rin babalik sa sama ng loob. Okay po? Okay. Tapos ito pa sabi niya. Sabi ganoon, 2 to 3 years out of this group, only 2 of you will be attending church. And only 1 of you at this, sabi nga nun, at this church, and sabi nga nun, only 1 of you will remain. Lungkot. Sabi niya, ha? Sabi nga nun, at yan po ang statistics. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Okay. Hindi ka pareho nyo. Dito tahimik din. Pero iba sobrang ingay ng pagkahilik naririnig ko. Sorry. Alam niyo, ayoko nang pansinin niyo natutulog talaga. Nag-ano na ako na last week, hindi niyo ako narinig tumukoy sa mga natutulog. Ano ha? Kanya lang, pag nakikita ko, bilang pastor, gusto ko ting gisingin. Kasi alam ko naman, nagparito ka para matulog. Ay, sorry, para makinig. No? Importante yan. No, pakinggan ninyo. So there was a great silence. Sabi niya, yan ang statistics. Sabi niya, tahimik lahat. Pastor, anong gagawin namin para hindi mangyari yan? We don't want to be part of the statistics. Alam niyo, kapag totoo kang Christian, you would not desire to fall back. Maintindihan niyo po? Yung iba sabihin, hindi kami magaging ganyan. Pero hindi. Yun ang statistics, sabi niya. Anong gagawin namin? And sabing ganoon, ito ang dapat niyong gawin. The pastor said, you can get together as a group and decide that you're not going to let anyone go.
Magtulong-tulong kayo, magsama-sama kayo 12, at huwag kayong papayag na ang sino man sa inyo ang madapa at hindi na makabangon muli. Alam niyo kung ano nangyari? The church went from losing 10 out of every 12 converts. Doon sa 12, isa lang ang nawala at hindi na bumalik. Parehong-pareho sa larawan at sa kwento ng 12 alagad ni Jesus. Si Judas lang ang di nakabalik. Naintindihan ninyo? Bakit? Sila'y totally strangers from each other and yet they were willing to commit to one another, to help one another, to finish strong. Ngayon, ganyan din po ang ating pong kalalagayan. Kaya, ang challenge po sa atin is for us not just to be part of a small group. Ito ba, be part of a small group, hindi ibig sabihin nag-attend ka. Hindi ibig sabihin nakapagtala ka na. Hindi yon. You may still be attending a group, a small group, but still not part of the small group. Nagkakaintindihan po tayo. Maaring umaattend ka sa small group pero hindi ka pa rin bahagi ng small group. Anong ibig sabihin? For you to know that you are part of the small group, you are to really practice loving one another in small group. Anong ibig sabihin nun? Balik tayo sa ating aralin. Gusto ko lang pong maging base itong foundation na to, matibay para sa ating lahat. Kaya nakikiusap ako sa inyo, makinig kayo mabuti. Now listen to this. Bakit tayo magmamahal sa isa't isa? Napag-aralan natin to, that because we are part of the family of God. Now listen to this. Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? Tinanong nila, anong pinaka-importante sa Diyos? Sabi ng Diyos, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And sabi nga, this is the first and greatest commandment. Ito na yung pinaka-una at pinaka-importante. Surprisingly, ito sabi niya, the second is equally important. Sa madalit salita, pantay ito, pantay. Hindi ito yung mas susunod lang, mas mababa. Pantay. Equally important. Nagkakaintindihan po. Ano yon? Love your neighbor as yourself. Okay, naintindihan natin. And sabi niya, sorry. Ito, tingnan nyo Sabi niya, ito, pantay ito. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tanong ko sa inyo, mahal mo ba ang iyong sarili? Okay. Paano mo talaga malalaman na mahal mo ang iyong sarili? Okay. Yung kwento kanina ni Jen, isang magandang halimbawa ng hindi marunong magmahal sa sarili. Yung lalaki, niligawan si Jen. Tama? Hindi niya mahal ang kanyang sarili. Bakit? Kasi may asawa na siya. Niloloko niya si Jen. So paano niya mamahalin si Jen nang katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili? Niloloko niya rin ang kanyang sarili. Tama ba? Sa madalit salita, kaya sila equally important. Kung hindi mo mahal ang Diyos ng buo mong puso, buo mong isip, buo mong kaluluwa, hindi mo mahal ang iyong sarili. Nagkakaintindihan? Pansinin ninyo, kung kayo po ay mahal nyo yung Diyos, hindi ka magnanakaw. Tama ba? Hindi ka magnanakaw. Dahil hindi ka nagnakaw, mahal mo yung sarili. Hindi ka mapapahamak na mahuli pag nagnakaw ka. Tama? At ganun din, hindi mo nanakawan ng ibang tao at kung hindi mo ninakawan tao, hindi mo nilapastangan at parang inagrabyado yung ibang tao. Dahil mahal mo yung Diyos. Ngayon, kahit gumawa ka ng mabuti sa ibang tao, kung di mo mahal ang Diyos, isang araw, hahanapin mo yung kapalit ng ginawa mong mabuti. Kaya malalaman nyo ito, mga ganito. Nung ikaw may problema, tinulungan kita. Ngayong may problema na ako, di na kita makita. Masin nyo yan, mga ganong salita. Tama? Doon mo alam na kala mo mahal mo yung sarili. Dahil hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo mamahal ang kapwa mo ng tama. Nagkakaintindihan po tayo. Sa madalit salita, hanggat hindi ito totoo sa iyo, hindi mo magagawa ito. Kaya sabi nga ni Paul, hindi dahil nakamtan ko na ito. Sabi ganoon, o naging ganap na ako. Sabi niya, ngunit, sabi ganoon, patuloy ko itong inaabot. Dahil sa sabi niya, itong bagay na inaari ko, ay dahil inari na ako ng Panginoong Jesucristo. Nakuha po ninyo? Okay. Ito ang ibig sabihin.
The reason why we want to grow more in our relationship with God. Kasi, o kaya magmahal din sa ibang tao, kasi tayo muna ang minahal. Ulitin ko kung hindi mo alam na mahalin ka ng Diyos, hindi mo mamahalin ang Diyos. Sa madalit salita, parang ganito yan, I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. Nakuha niyo po? Malibang ikay ariin muna ng Diyos. Parang ganito, papakita ko sa inyo yung difference. Ang reliyosong tao, ganito yan. Kunyari, alam nating masamang magsinungaling. Sino nagsasabing masamang magsinungaling? Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay, anong ibig mo sabihin? Okay lang magsinungaling? Okay. So, masamang magsinungaling. Marami, hindi, magsasabi ng totoo para maging katanggap-tanggap sila sa Diyos. Naintindihan niyo po? Hello? So, in other words, you are telling the truth because you want to be a savior for yourself. Tama ba? Itong sinasabi ni Paul ganito, I am telling the truth because Jesus possessed me. Because Jesus owned me. Because Jesus has already saved me. Nakita niyo na yung diferensya? Naintindihan po natin? Kaya nga, yung sino mang tao na hindi naghahangad to press on, alam mo ba yung saltang press on dyan? Pag binasa niyo yung Philippians 3:6, the same word as persecute the church, the persecutor. Ibig sabihin, yung press on, binubugbog yan. Binubugbog hanggang sa may mangyari. Naintindihan po? Sa madalit salita, we pressed on to perfection. We pressed on to loving others as Jesus loved us. Bakit? Because Jesus possessed us. Pag-aari niya tayo. Hindi tayo nagmamahal sa kapwa para mahalin ng Diyos. Kaya tayo nagmamahal sa kapwa dahil mahal tayo ng Diyos. Now, if you are not having that kind of burden as into pressed on, most probably, you don't have any relationship with God. Kaya pag iyon pakaswal-kaswal, atin lang linggo, okay na yan, pakaswal-kaswal kasi yung relationship sa Diyos, ang tawag dyan, malahininga. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng malahininga? Okay, pakitabi mo. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng malahininga? Hingahan mo para magising. Ganyan. Yan. Alam niyo kung ano ibig sabihin? Sa Bible, lukewarm. Ibig sabihin, hindi siya mainit na mainit, hindi siya malamig na malamig. Sa Bible, parehong gusto ng Diyos yung mainit na mainit at saka malamig na malamig. Bakit? Kasi yung description na yan sa Bible, sa Revelation 3, tumutukoy yan sa dalawang elemento para maintindihan nyo yung konteksto na magagamit para makagawa ng eye salve. Yung mainit na mainit at saka malamig na malamig. Ibig sabihin, parehong kagamit-gamit. Kapag ikay malahininga, wala ka ng gamit. Kasuka-suka ka na. Nakuha niyo yung sabihin. Ngayon, kung gusto nyo medyo mas parang practical sa atin, sino dito nagkakape ng malahininga? Gusto niyo ba magkape ng lukewarm? Yung hindi mainit, hindi malamig? Obviously, gusto niyo either mainit na mainit, kaya parang kahit na, gano'n na, nakakatawang tao eh. Pinalalamig niya, pero ayaw mo nang, hindi maglamig. Ayaw mo nang gano'n. Pero gusto mo nang malamig, yung talagang, sarap, parang nabe-brain freeze ka. Tama? Yun ay kung may brain ka. Kung wala kang brain, hindi magbe-brain freeze yan. Di ba? Kaya, sakit-sakit. Ganyan. Tuwan-tuwa tayo sa gano'n. Tama? Yan ang gusto natin. Pero kung walang epekto sa'yo, parang walang kagamit-gamit. Naintindihan niyo yung sabihin? Kaya ayaw nyo ng malahininga. And that is exactly what God wants us to realize. Kaya pag walang apoy, ibig sabihin, there is something wrong. Probably, hindi ka kabahagi ng katawan ni Jesus. O, tingnan nyo ha, para maintindihan natin lalo. Bibigyan ko pa kayo ng isang halimbawa. Sabi sa John, so now I'm giving you a new commandment. Okay? Love each other just as I have loved you. So you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Pansin niyo po ha, it is a command. Love one another. But look at this command. May condition. As I have loved you. Kung hindi ka klaro kung gaano ka kamahal ni Jesus, mahihirapan mong ipasa ang isang bagay na hindi mo nararanasan. Okay ba yan?
Kasi as I have loved you Paano mo gagawin yan kung hindi mo alam kung mahal ka ni Jesus o hindi? Tama? Mapapasa mo lang yan kung alam mo at sigurado ka sa pagmamahal ni Jesus para sa'yo. Okay po ba yan? Pangalawa, hindi lang basta command. Sabing ganoon, ito ay palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos. Kung hindi ka magmamahal the way Jesus loved you, ibig sabihin, hindi ka talaga anak ng Diyos. Kasi your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Parang ganito yan. Sino mga may asawa dito? Babae. Babae muna, babae. Okay. Ganito yan. Madali po bang mag-submit? Hirap, no? Lalo na kung asawa nyo, laging mali-mali ang desisyon. Lagi naman mali talaga sila Alam ko yon, lalaki ako mali-mali mga ginagawa ko sa buhay. Okay? Ngayon, paano ka magsasubmit sa ganyan? As an expression of your love for God, or love ni Jesus for you. Ito po, kasi ganito yan. Lord, di man tama yung desisyon ng asawa ko, salamat na pwede niyo pong baguhin ang mga desisyon niya. At salamat po na makakapagtiwala ako sa iyo. Kung wala yung ganong pagmamahal kay Jesus, hindi ka makakapag-submit. Tama ba? Kaya Lord, dahil mali-mali yung desisyon niya, pwede po bang kunin mo na siya? Hindi. Ibig inaalay ko siya sa iyo. Ganun lang. Ibig sabihin, I offer him to you. Para po yung makapag-desisyon siya, galing katalinuhan ninyo. Ganon. Yung galing sa katalinuhan ninyo. No. Sa mga babae naman, sa mga lalaki naman, madali bang magmahal sa asawa? Lalo na kung magaling sila magsalita ng iba't ibang wika. Pagdating mo sa Tapos, madali bang magmahal sa ganoon? Tandaan ninyo, sa pag-ibig, napaka-importante ang komunikasyon. Kung ang salita niya iba, hindi mo maintindihan. Mahirap magmahal. Ngayon, buti na lang, you can run to God who can give you the gift of interpretation. Nakayag sabihin, naintindihan ninyo? Lord, tulungan mo maintindihan ko itong asawa ko. Yan. And God will give you understanding. At sasabihin ng Lord, ano pang gusto mo anak? Inaalay ko po ang kanyang bibig sa inyo. Di ba? Nung magtataka ka, magana yan, hindi na makapagsalta. Biro lang. Titignan ko lang, gising pa kayo. So what I'm trying to say is this, if Jesus' love for you is not really that, parang evident, obviously you cannot pass that on to somebody else. Okay? Even if He commands you to love one another as He loved us, hindi natin magagawa kung yung love niya hindi totoo sa atin. Okay po? Ganon din sa mga anak. Mga anak, madali bang magmahal sa magulang? Lalo na kung sila'y totoong magulang? Hindi na niya ibig sabihin, dahil ang daming magulang na sobrang gulang. Nakuha ninyo? Hindi madali. Now, listen to this. Now, ito yan sa totoong buhay, sa small group setting. Tingnan ninyo For through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each a measure of faith. Sabi niya, for just as we have many members in one body and all the members do not have the same function, so we who are many are one body in Christ and individually members of one of another. Now listen to this. If you claim to be a follower of Jesus Christ, here is your new identity. You became part of the body of Jesus. Kung nasasabi mo ikaw ay tagasunod ni Kristo, ikaw ngayon ay kabahagi na ng katawan ni Kristo. At bawat isa sa atin ay para tayong bahagi ng katawan. Iba sa atin parang kamay. Now, listen to this. Kung ikaw ay kabahagi, ito ang totoong pag-ibig. Hanggat hindi ka nagiging contribution sa ibang tao, hindi ka nagmamahal. Yun ang ginawa ni Kristo. He gave us life. Kaya sabi ng Lord, for God so loved the world, He gave us His only Son. Laging ganon. Because husbands, love your wives just as Christ loved the church, that He gave Himself up for her. Laging pabigay. Tingnan niyo po, itong katawan. Panoorin niyo. Kung mangati ang kanang kamay, sinong kakamot sa kanya? Hindi niya pwede kamutin ang kanyang sarili. Ang kate. Hindi kaya. Kailangan, yung kaliwa ang kakamot. Tama ba? Kung wala kang kaliwang kamay, balbas. Sa madaling salita, you will find a way to yun na yun. Ang hirap sa English. Di ba? Basta ganon.
Not to, yun. Ayaw mag-register. Okay na, diwali na. Naintindihan ninyo yun. Kung nakatingin kayo, naintindihan nyo. Kung tulog kayo, sorry. So, hindi mo pwede, sa madaling salita, sa bawat parte ng katawan, nagko-contribute siya sa buong katawan. Hindi gagawa yung kamay para ikasisira ng katawan. O sample, nakakita na ba kayo na yung katawan mo, parte ng katawan, nag-away-away? Nakita ka ng lechon, kita ng mata. Ang sarap ng lechon, kinuha ng kanang kamay. Nung kinuha niya, isusubo niya sa bibig. Tama ba? At itong mata na galit, tinitigan niya. Parang sinasabi, bakit mo binibigay sa bibig? Ako nakakita niyan. Diba? Isipin ninyo, sa galit niya, kaya subo mo. Sino nasaktan? Buong katawan. Tama? Buong katawan. Kaya itong sabi ng Diyos, if you are part of the body, imposible na hindi ka contribution sa buong katawan. Pag hindi ka kasama doon, anong sabi? Sabi nga ng Bible, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Yan ang pagiging part. Be of the same mind toward one another. Do not be haughty in mind. Kanina, balikan natin. Sabi ganoon, do not be, sabi ganoon, do not, to everyone I say among you, not to think more highly of himself. Sa madalit salita, if you are not contributing anything to the body, anong tawag sa'yo? Mayabang. You are thinking highly of yourself. Tama ba yan? Ngayon, tingnan niya, anong parte ng katawan ang hindi nagko-contribute ng mabuti? Alam nyo, kung sabi ng isang doktor, kapag ikaw hindi mo ginagawa yung parte mo, kunyari, ang ginagawa niya, nagkokos siya ng cancer. Panira pa sa katawan. Ngayon, gusto mo bang tawagin kang cancer? Siyempre hindi, tama ba? Ngayon, kung ang mas malala, hindi ka talaga kasali sa katawan. Katulad ng dumi sa kuko. Tama ba? Nasa katawan, pero walang gamit sa katawan. Siya'y nakikimamahay lang sa kuko. O kaya naman ay tutuli. Yung sa inyo, nag-aabang lang kung ano eh. Pwede rin yon. Tutuli. Ngayon, gusto mo bang ikay tutuli? Siyempre hindi. At ang pinakamasakit, yung ikaw ay parasite. Ikaw ay bulati sa tiyan. Nakuha ninyo? Ulitin ko. If you are not contributing to the body, but how can you contribute? Now, let me stretch further. Hindi ito ginamit sa illustration. Now, look at our body. Ito natutunan ko lang ito sa science. Anong pinakamaliit na parte ng katawan? Sa structure. Atom. Atom. Tama ba? Ang atom, hindi siya basta-basta makakakontribute individually. He must be part of a cell. Tama? Cell. Yun ang pinaka-smallest part niya na he can contribute. That cell will form a tissue. Group of cells will become tissues. Tama ba? At yung tissues will become an organ. Tama? Organs become a system. At nagkaroon ka ng digestive system, respiratory system, and it contributes to the whole body. So your greatest contribution is in a smallest group. Anong tawag dyan? Cell. Kaya ang tawag sa small group noon, cell group. Tama ba? Kaya hindi invento ng tao yan. Tingnan niyo po sabi ng Lord. Tingnan niyo ha. Kaya sabi ng Lord ha, si Moses, for example, Moses' father-in-law said to him, the things that you are doing is not good. Bakit? Ano yung hindi good? Siya lahat ang nag-aasikaso sa lahat ng tao. Sabi ganoon, you will surely wear out both yourself and these people who are with you. For the task is too heavy for you, you cannot do it alone. Listen to this. It's not only good for him because it will wear him out, and also the people around him. Now listen to this. If you think that you will only grow through the teaching of a pastor, like me, for example lang, hindi mabuti sa'yo yan. Bakit? Hindi ako laging nandito. Tama ba? Hindi lang yon. Pag kailangan mo ako, sa dami ninyo, minsan magkakasabay-sabay kayo. Hindi ko kayang hatiin ang katawan ko, kahit malaki to, para sa lahat. So some of you will be disappointed.
You will wear yourself out and say, wala namang panahon si pastor sa akin eh. Ako ko maliit lang akong tao, hindi niya ako pinapansin. Naman ganun naman lagi natin sinasabi. Tama ba? Pero pag malalaki, pinapansin niya. Obviously, yung malalaki, mapapansin agad. Yung maliliit, natatakpan. Pero what I'm trying to say is this. It will not be good for you. Tama ba? Isipin nyo lang, sa isang araw, ang daming tumatawag sa akin para mag-preach lang sa patay. At minsan, pagka pinagbigyan ko sila lahat, ako na ang paglalamayan. Nakuha niyo pa yung sabihin? Kaya it's not good for all of us. Kaya ang ginawa ng advice teach them the statutes and the laws and make known to them the way in which they are to walk and the work they are to do. In other words, Moses will teach it to these people. Sinong klaseng people? You shall select out of all the people. Of all the people, you shall select. And able men who fear God, men of truth, those who hate dishonest gain, and you shall place this over them as leaders of thousands, of hundreds, of fifties, and of tens. Paliit ng paliit hanggang sa tens. Tama ba? So, papasa mo, at yung ipapasa niya hanggang sa tens. Tama? Kaya dun ka-importante. Kaya yung prinsipyo ng small group is the best for all of us. This is not something new. This is something from the Lord. Naintindihan? Kaya tingnan niyo po ninyo, ito ang picture natin for example. Here's our senior pastor. He has his D group. Okay? And meron dyan, may kanyang area pastor. Each area pastor has their own small group. And the small group, they have their own small groups. Nagtutulungan-tulungan yan. Tama? From atom to here, to tissue, then pataas ng pataas. Nakuha ninyo? Hanggang sa buong katawan. Now, tanong ko sa inyo, saan ka dito? Where is your connection? If you are not connected, you are thinking highly of yourself. Kasi ang reasoning mo ganito, pwede naman ako mag-grow mag-isa. Di ang taas nga ng tingin mo sa sarili mo. Tama ba? Bakit? Meron naman kayong D-group ng pamilya ko Ano pakialam naman sa ibang buhay ng ibang tao dyan? Tama. Mataas nga ang tingin mo sa sarili mo. Tama ba? Hello? Now, tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam mo, kailangan kita. Dahil kabahagi ka ng katawan ni Jesus. Maliban na lang, ikaw ay tutuli. Pag-isipan niyo mabuti. Pasensya na kayo kung medyo mabigat po ang dating ko sa inyo. But you know why? Because we don't want any one of you to suffer unnecessarily. We need to work together as one body. Naintindihan niyo po? Nagkakaintindihan tayo? We want to make sure that all of us will finish well. If there is no fire to love other people, most probably we're not really part of the body of Christ. Magkakaintindihan. Now let's continue. Kaya sabi ng Lord, now I'm giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Para gusto mo talaga maintindihan, ito na yung love. We are to love one another in a small group. How can we do that? Ulitin ko not attending a small group does not guarantee that you are part of a small group. You must learn to give. Tingnan niyo yung love Sabi ni Jesus, we are to love like He loved us. Tama ba? We know love by this, that He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. Paano po daw? We must be willing to die for the brethren. Tama? Tingnan niyo yung katabi niyo. Willing ka bang mamatay para dyan? Tingnan nyo. Tingnan nyo. The mere fact na hindi nyo kayang tingnan, ayaw nyo Napakilang ko dyan. Di ba? Yung iba naman pagtingin, mukhang patay na ito Hindi. Tulog lang. Okay? Pero ang tanong, kahit tulog yan, are you willing to die for that person? Yun ang challenge. So, alam nyo ba paano? Ito unang challenge sa atin. When you go to the small group and be part of the small group, the greatest challenge is this. Will you accept this kind of people? These are totally strangers. Okay? Siyempre, obviously, papakilala ka muna. And as you get to know them, ang unang magiging challenge sa'yo is the acceptance part. Kaya ko ba talagang tanggapin? Kaya nga, the first lesson is this. Dying to accept. Die to yourself because we have our preferences. It is easier for us to look for friends based on our preferences. But in the body of Jesus Christ, sa katawan ni Kristo, hindi ka namimili ng kapatid. Namimili ka ba ng kapatid? Pwede mo sabihin sa kapatid mo sa pamilya, halimbawa,
hindi kita type. Lumayas ka dito. Hindi mo pwedeng piliin ng kapatid. Di ba, lumabas na lang yan. Ngayon, ganun din sa Christian family. Hindi mo pa mapipili. Hindi mo mapipili ang kapatid. Kaya nga yung mga alagad ni Kristo, grabe extreme. Yung isa, zealot. Yung isa naman, tax collector. Ang laking problema nun. Kung ako si Thomas, ayoko samahan yan, tax collector na yan, taxel yan. Sabi naman ni Matthew, ayoko rin yan, papatayin ako niyan. Pero hindi eh. They were chosen in that family because they are to work together in one harmony as part of the body of Christ. So you need to accept. And alam niyo ba ang pinakamalaking problema natin sa buhay? We cannot even accept ourselves. Maraming tao, hindi nila matanggap ang sarili nila. Kaya ang dami lang suot na maskara. Subukan mo lang mga Christian, kamusta ka na? Hallelujah! Praise God! Totoo, kamusta na? Hallelujah! Yung totoo, tanggal ako sa trabaho. Di ba? Pag tinanong mo iba, kamusta kayo? Ang saya-saya, hallelujah. Yung totoo, kailangan ko ng asawa. Wala naliligaw sa akin, 50 na ako. Di ba? Doon mo lang malalaman. Maraming tao nagtatakip. Sa labas parang, wow, I'm okay. Especially if we grew up in a family that is not easy to please, with parents that are always demanding so much from us. Kaya nga, ang hirap tumanggap. But praise God, because we as Christians, we experience being accepted by Jesus Himself. Look at what He said. The Father gives me my people. Every one of them will come to me, and I will always accept them. The moment you come to Jesus, He will always accept you. Kaya nga minsan, akala natin, nagdududa tayo sa pagmamahal ni Kristo eh. Lord, will you still accept me? Ilang beses na ako nagkamali? Ilang beses na ako nadapa? Will you still accept me? Ano sabi ni Kristo? I will always accept you. Nagkakaintindihan tayo? If there is alam niyo po, kung meron po isang bagay that really pushes me to accept people, ako nga tinanggap ni Lord eh. Alam niyo po yung titignan ko sarili ko sa salamin? Minsan di ko nga matanggap sarili ko eh. Hindi, totoo yan. Noon, lagi ko sinasabi, Lord, ang daya mo eh. Bakit silang tangos ang ilong nila? Hindi, totoo, pag hinangin, gumagalaw. Lord, ako lumapag ng aeroplano, walang kayanig-yanig eh. Bakit ganun, Lord? Hindi ko matanggap sarili ko. Alam mo, bait ng Diyos eh. Sabi ng Panginoon, sabi sa Bible, I am fearfully and wonderfully made. Ang sabi ng Lord, ingat na ingat kang ginawa. At nung ginawa kang manghang-mangha siya sa ganda ng pagkakagawa. Alam niyo, nung binasa ko yun, binubulong sa tenga ko. Magpasalamat ka. Hindi ka ba nagpapasalamat yung ilong mo, di baligtad? Dahil kung baligtad yan, konting ambon, lunod. Pag-isipan niyo mabuti. Pag-isipan niyo mabuti. Minsan, hindi natin matanggap ang mga sarili natin kung ano-anong pinaglalagay natin sa mukha natin. Hindi natin matanggap ang kulay natin. Kaya tinan niyo, pati tinola ngayon, kailangan sayote na ang gamit. Dahil ginawa na natin sabon ng papaya. Hindi natin matanggap yung sarili natin. Pero ang sabi ni God, I will always accept you. Even if you cannot accept your own attitude, when you come to me, I will accept you. I'm not saying that I do approve in everything that you do, but nonetheless, I accept you. Naintindihan niyo po? Acceptance is not approval. He accepts us and He will change us to a person that will bring glory and honor to Him and will benefit you. Yun ang ating Diyos. Amen po? Kaya alam niyo, nung natanggap ko na yung sarili ko, takang-taka ako. Sabi ko biglang, nagiging blessing ka na sa ibang tao, hindi ka na nahihiya. Kasi kung dala-dala mo pa rin yan, paano ka patatayo? Hindi ka nga makapagtaas ang kamay. Malaki ilong ko. Sa eskwelahan, hindi ka makakasagot. Ang laki ng ilong ko. Wala na. Anong saysay ng matangos ilong mo, hindi ka naman nakakahinga ng magaan. But if you do accept yourself as Jesus accepted you, you will breathe easier. And you will love others and accept them as Jesus accepted you. Kaya pagdating sa cell, wala na yung, sino yan? Ba't ang lakas kumain yan? Wala nang ganun. Ang kasiyahan po, ang lakas yung kumain, praise God, tuwan-tuwa siya sa pagkain ko. Marami, hindi nasasarapan sa luto ko, siya kain ng kain. Bakit? Sa sobrang gutom, wala nang panlasa yan. At isang blessing, sumaya siya dahil nabusog siya.
Nagkakaintindihan tayo? Sabi ng Lord, even if my mother and father forsake me, the Lord will receive me. Sabi nila, ang tangi lang makakatanggap sa atin, magulang lang. Sabi ng Lord, I'm telling you this, even if your parents will not accept you, I will never forsake you. That's the kind of love we have from God. Kaya the church is a very accepting people. I don't care who you are. The Lord accepts you. The Lord loves you. And in a cell, I pray that every one of us will accept each other. That's really loving others the way Jesus loved us. Let's continue. Sabi nga nun, Jesus treated us much better than we deserve. He made us acceptable to God and gave us the hope of eternal life. Always remember this. Kung tayo lang with all of our righteousness, we are not acceptable before God. Kasi hindi tama sa standard ng Diyos. Bakit sabi mo sa katabi mo? Hindi ka tinanggap ng Diyos dahil mabait ka. Dahil wala kang gabaitan na tatanggapin ng Diyos. Kaya Jesus Himself made us acceptable before God by standing as our righteousness before the Father. Jesus Christ became our righteousness when He took our sins on the cross. Yun ang Diyos natin. Ganun ka tinanggap ng Lord. Alam niyo, ulitin ko, hindi madaling tumanggap sa ibang tao. But if you know that Jesus Christ accepted you, you will learn to accept others as He accepted us. Amen? At sabi ng Lord, tingnan niyo talagpasan ko na, accept one another then, just as Christ accepted you. Amen po? Accept one another just as Christ accepted you. Now listen to this. We must bear the burden of being considerate of the doubts and fear of others. Pastor, ang hirap naman sa D-group Meron sumali sa amin Ang daming questions, ang daming doubts, ang daming burdens. Nakakagulo siya, ayaw na namin sa kanya. Now listen to this. Sabi ng Lord, lahat naman tayo may burdens Lahat naman tayo may doubts. I have doubts. I have questions. Tama ba? But because of the love of God, yung doubts na yun, natatakpan naman nasasagot naman bandang huli. So kung may mga doubts siya, may nagiging burden siya, talagang ganun. In time, matututo rin tayo. Tama po? May papaliwanag ako sa inyo. Isa sa pinakaayaw kong kasama sa grupo, huwag kayong magagalit sa akin. Noon, nagpapastor ako sa 5:00 ng madaling araw. At doon, may lalaki doon, ang haba ng buhok. Haba. At ganito mag-worship, in Him we live and move. Now, wag ko kayo magagalit. Nung hindi po ako Christian, hirap na hirap ako sa mga ganyan tao. Yung pwede sabihin, baka magalit ko kayo sa akin. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Ngayon, nung nag-iikot na, meron kaming batian Oh, I love you with the love of... So, nilalayon ko yung umiikot ako sa iba. Kasi nandun yung sa harapan humahabol. Sabi ng Lord, anak, mahalin mo yan. Tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Yakapin mo. Nagdamap po. Parang dyan ang hawa. Ang haba ng buhok, ang haba ng sapatos, naka-high heels. Lalaki yun May Adam's apple. Ngayon sabi ko, alam niyo po, niyakap ko po. I love you, brother. Hindi ko alam kung brother o sister I love you. Ganyan. Alam niyo, the following Sunday, may CR po kami. Lalaki. Nakaabang ho siya doon. Sa CR ng lalaki, sabi ko, Huy! Pastor, dahil sa pagmamahal na pinakita niyo sa akin, nagpagupit na po ako. Ito nga ho yung buhok ko Bibigay ko sana sa inyo. Kasi wala akong buhok. Bilang offering na nagbago na ako, tinanggap na ako ni Jesus dahil nadama kong tanggap niyo rin ako. Alam nyo, maraming pagkakataon na yun ang hamon na haharapin natin sa buhay. But you know what? Katulad ngayon, praise God. Ngayon po gusto kong tawagin sa inyo, isang D-group po, nakakatuwa ang tawag sa kanila, positive group. Tawagin lang po natin sila sa delay po para makita nyo sila. Ayan po si DZ at ang kanyang mga kasama. Praise God. Palakpakan natin sila. Ngayon, bakit ko sila pinaakyat? Okay? Sige po. Bakit ko sila pinaakyat? Alam niyo dito kayo maa-amaze. Maraming tao,
Hindi nila tatanggapin kasi hindi nila alam ang background, hindi nila alam ang digmaang kanilang pinagdadaanan, hindi nila alam ang kanilang burden sa pinagdadaanan. Ito pong grupo na ito, praise God for them. Alam niyo po ba, most of them, tama ba ako, most of you? Or some? Some of them. Alam niyo po ba, some of them in this group, mga HIV positive. Now, sa marami sa atin na hindi nakakaintindi, ay, nakakahawa yan, relax ka lang. Hindi ho totoo yun. Okay? Nakakahawa yun kung nakipagtalik ka. Naintindihan niyo pag sabihin. But these people, they love each other. Ulitin ko hindi sila lahat, and yet they accepted one another despite the condition that they have physically. Naintindihan po? Kaya sila po ito, nakakatuwa sila as a very good example how to accept one another because Jesus accepted us. Amen? At alam niyo po, nagbago ho na sa kanila. Ibig sabihin, binago ho sila ng Panginoong Diyos. Amen? So pag-pray ho natin sila, pwede po? Okay lang po? Let's pray. Father God, I'm so thankful for this ministry. I'm so thankful for the people, Father God, whom you are using, Father God, for this ministry. Maging Panginoon si Jimmy Ferme, Panginoon Diyos, thank you for him. And thank you for this and the rest of them, O God. Lord, I pray to continually allow your love to overflow in their hearts, O God. And thank you, Jesus, na hindi nila tinitingnan ng mababa ang kanilang mga sarili because of their physical condition. Thank you that you allowed them, Father God, to even show love to those people who rejected them. But Father God, as one body, Lord, thank you for allowing us to have them and love them as our brothers and sisters. Thank you, God. We give you all the praise and we give you all the glory. Protect them, O God, and heal them, Father God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. We give you all the praises. Amen, amen, and amen. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you so much. Praise God. Praise God. Amen. Ngayon, ang pangalawang bagay na we need to know and understand in loving one another is not just to accept one another, but to value one another. Dying to value. Alam nyo, tayo po bilang mga tao, madalas ang tingin natin, tayo lang ang importante. We need to die on that. We need to understand that every one of us is important, valuable before the Lord. Okay? Lahat tayo importante. Bakit ko nasabi yan? Tingnan niyo ang sabi ng Lord. Are not 5 sparrows sold for 2 small coins, yet not one of them escaped the notice of God? Can you imagine God notices these birds? And sabi na, mura lang yan. In other words, these birds are so valuable before the Lord. And look at what he said. Even the hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth far more than many sparrows. Kahit pagsama-samahin mo na lahat ng mga ibon na yan, ikaw pa rin mas importante. Isipin niyo kung gaano ka ka-importante, bilang ng Diyos ang bawat hibla ng iyong buhok. Minsan mabiro tayo, di kawawa na may mga kalbo, hindi sila mahal ni Lord. Mali ka. Titigan mo ng mabuti. Mas marami silang buhok na hindi nakikita. Mas mahirap bilangin yon. Pero bilang ni Lord. Anong ibig sabihin ng Diyos? Ano sinasabi ng Diyos ganito? Alam mo anak, bawat bahagi ng pagkatao mo, importante sa akin. Nakakaintindihan? Gusto niyo malaman kung gaano kayo ka-valuable? Una, unawain niyo kung sinong gumawa sa inyo. For example, nakita ko dati yung ginawa po ni Sir Malang na pinta. Si Sir Malang, kilala niyo po, isa sa mga batikang pintor sa Pilipinas. Nung nakita ko liit-liit, ang mahal. Bakit po? Malang yun eh. Ako po nagpipinta rin paminsan-minsan, pero hindi po ako mahusay. So nakapagpinta po ako, walang halaga. Walang kamalay-malay ang mga tao sa mga ginagawa ko kasi ako yun eh, hindi ako kilalang pintor. Nakuha niyo po yung sabihin? So, pag tinignan ko, kaya kong gawin to. Kahit kaya kong gawin, hindi ako malang. Yung halaga ng pinta, kung sino yung gumawa. Tama ba? Kaya importante, sinong may-ari sa'yo? Parang ganito yan. Yung bola ng basketball sa akin, pag hawak ko yan, magkano yan? Mga 2,000 piso. Tama? Pero pag hawak yan, yung bolang yan ay pag-aari ni Steph Curry. Iba na halaga niyan. Milyong-milyong dolyar. Tama po?
Ganun ang sinasabi ng Diyos, ikaw ay napaka-importante. Kasi, ang naglikha sa'yo ay ito. Sabi niya, everything God created is good. Is nothing to be rejected if it is received with thanksgiving. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Now look at this. At sabi niya, for we are God's workmanship. Alam niyo ba ibig sabihin ng workmanship? Masterpiece. Now, tingnan niyo. Sabi, kuminsan na inis, ay, walang kwenta yan. Sabi niya, look at this. Created in Christ Jesus to do good works. Now listen to this. All of us are capable of doing good because we are God's masterpiece. Pakisabi sa katabi mo, you are God's masterpiece. Pag sinabing masterpiece, isa ka sa pinakamahus at pinakamagandang gawa at pinakaimportanteng gawa ng manlilikha. Tanggap mo ba na you are valuable before God? Minsan hindi, alam nyo, maniwala kasi hindi, maraming tao, magaganda sila, hindi nila tanggap sarili nila. Hindi nila binavalue ang kanilang pagkatao, kaya kung kani-kanino silang lalaki sumasama. Yung mga lalaki naman, akala mong ganda ng mga pagkatao nila, kung sino-sino ka lang binibiktima. Because they never thought of their value. Sobrang importante ka para ipamigay mo yung katawa mo kung kani-kanino. Hello? Nandiyan ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, napaka-importante mo, wag mong pagagamit yung katawa mo, ha? Kung kani-kanino. Paggamit mo lang yan sa asawa mo. At kung wala ka asawa, maghintay ka. Wag mong pagagamit kahit kanino, dahil napaka-importante mong tao. Tama? Kunyari kung gamit mo napakahalaga, ito ay halimbawa, Mont Blanc na ballpen, hindi mo basta-basta papahiram, baka hindi ba isoli? Naku, ano yung ibig sabihin? Pero kung yan ay big, go ahead. Di ba? Big yan eh. Hindi kasi sabing walang halaga yung big, kasi sabi ko lang, kumpara sa Mont Blanc, malayo. Lalo na kung, kunyari, kung ito ay merong diamante, hindi mo basta-basta pagagamit. Because you are valuable. Now, you value other people as the same. Para itong tao na to, pahalagahan mo to. Now, tingnan niyo pa sabi ng Bible, ha? Sabi gano'n, value based on our bid price. Alam niyo kung halaga? He paid for you with the precious lifeblood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Now, listen to this. The reason why you welcome everybody who will come and join your D group, dahil yung taong yan, mahalaga yan. Mahalaga yan. The reason why you do not absent yourself in a D group, dahil mahalaga sila. Kaya nga hindi ka nagpapalate eh. Pero kung di sila mahalaga, hayaan mo sila maghintay. Ako ang importante doon. Pansin niyo po? Di baling hindi ako doon. Hayaan mo sila magtipon-tipon. Hindi la, bahala sila, they will miss me. Obviously, yes. Pero itong tatandaan mo, if you also value other people, you will never allow yourself to be late. You will never allow yourself to be absent as much as possible. Hello? Andiyan pa kayo? Kaya I challenge you dahil mahalaga kayo, you join and be part of a small group. You get to be connected. You're part of the body of Christ because you're so important. Kaya, paano kayo magtatratuhan sa gitna? Can a mother forget the baby at the breast and have no compassion on the child she has born? Ganun ka-importante. Sino dito ang nanay, nakaranas po na maging nanay? Okay? Alam niyo po, ito natupansin ko. Hindi ko ito na-experience, na-experience ang asawa ko. Nung May 1st baby kami, yung asawa ko, nasa mall kami, sabi gano'n, uwi na tayo. Bakit? Gutom na si baby. Ha? Paano mo nalaman? Sakit na eh. Ang sakit na, alam ko gutom na siya kasi nagbe-breastfeed yung bata. Nararamdaman pala ng nanay. Kaya imposible palang makalimutan ng nanay ang anak. Pag nasasaktan na, no? Ibang klase. Ako, hindi ko alam yon. Hindi ko naranasan yun eh. Yung sasaktan, walang ganon. Pero ito, sabi ko, grabe to ah. Sabi ko, ngayon, nung nabasa ko to, ngayon, just in case makalimutan pa rin, sabi ng Lord, hindi kita kakalimutan. At anong sabi niya? I have engraved you on the palms of my hand. Wow! Anong pangalan mo, Iha? Janet. Sabi ng Lord, Janet, hindi kita kakalimutan. Itinaga ko na dito sa palad ko. Pinukpok. Pak! Janet, andyan ang pangalan mo. Okay po. Ano po pangalan niyo? Odi. Odi. Sabi niya sa kabilang kamay niya, Odi, dito ka na. Pak! Nakakagising, no? Ganon. Ganon ang pagkaka-engrave ng pangalan mo, Odi, sa kamay ng Panginoong Hesus. Kaya pagdating sa langit, you will see the hand-nailed of Jesus just to remind you that your name has been written and engraved
in His palm. Ganun kaka-importante. Kaya sabi ng Lord, pahalagan, treat everyone you meet with dignity. Pahalagahan mo yung tao na yan. Pahalagahan mo yung mga tao sa D-group. Nagkakaintindihan po tayo? Now, ito pa po. Mabilisan na lang. Dying to believe. Minsan, parang nakakawalang pag-asa. Parang hindi yata nagbabago itong mga taon to. Nakaranas na po ba kayong umaten sa D-group na parang ang sasama ng tao sa loob? Parang hindi sila magbabago. Puro sila chismosa. Chismoso. Parang, wow, hindi ko na ito kaya. Lilipat ako na ibang D-group. Huwag ka mag-alala. Yung nilipatan mo, chismoso, chismosa din. Ngayon, may pag-asa pa ba? Ito ang totoong pag-ibig. Makakarinig ka ng mga kwento na ibang tao tungkol sa, alam mo yung kadigroup namin yan, sama na ugali niya, grabe yan. Hindi ganyan. Ang totoong pagmamahal, may pananampalatayang babaguhin niya ng Diyos. Kaya hindi mo siya kailangan siraan. Hindi mo siya kailangan parang paglandakan sa ibang tao, masamang tao siya. Hindi. Because you believe that God can change that person. Amen po? Now look at this. Kaya sabi ng Bible, if you love someone, you will be loyal to him no matter what the cost. You will always believe in him. Always expect the best of him. Always stand in your ground in defending him. Alam nyo, malungkot man sabihin, minsan sa D-group, hindi natin pinagtatanggol ang kasama natin. Hindi ko sinasabing pagtatakpan ng alam mga kasalanan. Minsan pag gano'n, alam mo ba yung ka-D-group? Ang sama na ugali niya na. Ay, oo, sinabi mo. Ganun ba? Hindi. Ay, opo, medyo maaring yan ang sinasabi mo, pero nakita mo na ba siya ulit? Nakilala mo na ba siya ulit? Ito lang, halimbawa ako, galing po ako sa ibang iglesia, sa ibang church. Alam niyo po ba, na hindi na alam ang kwento ko. Ang iba, marami silang narinig sa labas. Minsan, alam mo ba si Brother Bong, ganito yan. Nung minsan nakarating na po sa akin, sabi ko, alam mo ba si Brother Bong, napakasama ng tao yan. Sabi ko, totoo po yan. Kaya nga ho namatay si Kristo sa krus para sa akin. Wala po ako itatanggi. Alam niyo ba magnanakaw yan? Malala pa ako dyan nung namatay si Kristo para sa akin. Malala pa ako dyan. Nakuha niyo po ibig sabihin? Pero I praise God, meron pong mga takapatiran na talaga sabihin, alam niyo, sa lahat ng taong nakilala ko, yan lang ang igagalang ko pagdating sa pera. Yun naman nasabi ni isa. Hindi ka na magsasalta. Kasi yun ang taong committed sa pagkatao mo dahil kilala ka niya. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya, wag yung, ano yun ang sinabi niya sa akin, ha? Mas masama siya! Walang ganun. Ang nagmamahal, naniniwala ka, lahat tayo masama, pero babaguhin tayo ni Jesus. Amen? So we will defend each other. Tama po ba? Nagkakatindihan tayo? Katulad, mga asawang babae, huwag niyo siraan ang asawa niyo lalaki. Minsan kaya na, yung asawa ko yan, napakasamang tao yan! Huwag ganun. Yung asawa ko, binabago yan ng Panginoong Jesus. Ano ang sarap? Yun ang pananampalataya mo. At kung hindi man siya magbago ngayon, kukunin siya ni Lord. At totally siya bago na. O, di ba? Yun ang ating pag-asa. Kaya sabi ng Lord, as you sent me into the world, I have sent them into the world. Look at this. These people that He was referring to, the very same of the disciples who betrayed Him, who rejected Him. Kung sabi na, hindi namin siya kilala. But the Lord said, I have no plan B. They are still the one whom I will send. Amen? Kaya ganun din ang Lord sa atin. Then finally, let me jump to this. Then finally, dying to forgive. Yes, in a D group, you will hurt each other because iron sharpens another. Magkakasikuhan kayo. Yes, don't be surprised. Mga iba sa inyo baka sasali, baka napaka-idealistic sabi nyo, doon sa D group na yun, wow, we will love each other. Yes, because you love each other and because you are imperfect, you will also hurt each other. But one thing for sure, you must learn to forgive one another. Just as Jesus forgave us. Tandaan nyo, we are loving others the way He loved us. Tama po? Ano sabi ni Jesus? I am the God who forgives your sins, and I do this because of who I am. I will not hold your sin against you. Wow! Anong sinabi ng Lord? If because you belong to me, I will never take your sin against me. Kaya, alika na, lumapit ka na sa akin. If you're thinking that God will forever reject you because of your sin, let me tell you this. Jesus died for that sin already. And sabi niya, alika na, lumapit ka na dito. I will forgive you because of who I am. I am true to my promises. I am true to my words. Come to me. And do the same. And to finally, sabi niya, long ago, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Wow! Alam niyo ba, tuwing titingnan ka ni Jesus, nakikita kang banal at katanggap-tanggap sa Kanya because of Jesus.
Nararamdaman mo ba yan? Minsan pag nagpe-pray ka, unang ginawa, Lord, patawarin niyo po ako. Wala ako tanggap-tanggap sa inyo. Alam ko, marami ko kasalanan. Ang sabi niya, Lord, alam mo anak, sa tuwing lalapit ka sa akin, kung ano yung nagawa mo, para kang first time. Halika na. Alam mo bakit? Bago ka pa pinanganak, bago pa nilikha ng Diyos ang mundo, tinanggap na kita at pinatawad na kita. At kung ikay ka isa sa aking anak, tanggap at wala kang kasalanan sa aking harapan. You are holy, set apart for my glory. Ganun bang pakiramdam mo sa Diyos? Kung hindi yan totoo sa iyo, hindi mo yan maipapasa sa ibang tao. Kaya sabi ng Bible, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Let me end. Alam nyo, ang Diyos po nagbayad ng ating kasalanan. Pero ganun pa man, pwede mo pa rin po tanggihan yan. Halimbawa po si Ronnie. Ronnie ka, di ba? Halimbawa po si Ronnie, may utang, 10 milyong dolyar. Tapos sabi ko, Ronnie, dahil mahal kita, ako na magbabayad. Sabi ni Ronnie, Bong, huwag mo akong pakikialaman. Ano ibig sabihin? Magiging alipin mo ako? Ano ibig sabihin? Utos-utusan mo ako, gagawin ko ang kagustuhan mo, at ikaw aking magiging Panginoon? Pwedeng gabihin ni Ronnie yun. Kaya pwede ba? Magpapakulong na lang ako at wag mo akong pakikialaman. Kahit bayad ko na, kahit kaya kong bayaran, at sabihin ko natin binayaran ko na, hindi pa rin siya mapapatawad sa kanyang utang dahil tinanggi niya ang kabayarang ibinibigay para sa kanya. Kaya marami sa atin, hindi natin matanggap ang ibang tao kasi hindi pa rin natin tinatanggap ang kabayaran ni Kristo para sa atin. Lagi nating inaangkin na kaya tayo katanggap-tanggap sa Diyos dahil mabait tayo. Mali ka. Kaya ka tinanggap ng Diyos dahil binayaran na ni Jesus ang utang mo. Kaya kung tinanggap mo yung kabayaran na yon, siya na ang iyong Panginoon. At kung siya yung Panginoon, you will love others as Jesus loved you. Nagkakaintindihan na tayo. Kaya po, you should be humble enough to be part of the body of Jesus Christ where you can really express the love that God wants you to experience. Loving others as Jesus loved us. Tayo pong lahat ay yumukot, pumikit sandali. Thank you, Jesus. Kapatid, don't be proud. The love of Jesus will always keep His people humble and understand that they are not here in this world alone, that they're part of the body of Jesus. The people that you are with are not perfect. In that, the Lord commanded us to love one another. Kung perfect tayo, hindi niya tayo uutusang magmahal sa isa't isa. But because we are imperfect people, we are to love one another as Jesus loved us. Kaya lang kapatid, hindi mo yan kakayanin. Hindi yan parang resolution. Okay, mamahalin ko na sila. Hindi po. Unless the love of Jesus, maliban na lang yung pag-ibig ng Diyos, totoo sa iyo, at totoong nag-uumapaw sa iyo, hindi mo magagawang magmahal ng iba kapareho ng pagmamahal ni Jesus para sa iyo. Kung inaakala mo na mahal ka ng Diyos dahil sa sarili mong gawa, nagkakamali ka. Ito'y ginawa na ni Kristo. Kaya kapatid, if you want to be assured na mahal ka ng Panginoong Jesucristo at tinatanggap mo yung pag-ibig na ito, bakit hindi mo itaas ang iyong kamay sa Panginoon? Sabi, Panginoon, ako po yan. I want to accept your love. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, huwag kang mahiya. It's between you and Jesus. Lord Jesus, I want to accept your love. I want to accept so that I can express it to somebody else. Thank you, Jesus. Kaya nun din po sa balcony, taas niyo po sa Panginoon Diyos as a sign of surrender before God. Thank you, Jesus. Para sa mga nagtaas, please pray with me. Ng Panginoong Jesus, salamat sa pagmamahal mo sa akin, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking pagkakasala. Salamat po, Panginoong Jesus, na hindi ka lamang namatay. Kayo po'y nabuhay magmuli. At dahil sa muli niyong pagkabuhay, ako po ngayon ay may bago ng buhay. At dahil din dito ang kapangyarihan ninyo, ang siyang tutulong sa akin para magmahal sa iba. Salamat po, Panginoong Jesucristo, na alam kong tanggap ninyo ako. Maaring may mga bagay na ginagawa ko na hindi po aprobado sa inyo. Salamat po dahil tanggap ninyo ako, alam kong tutulungan ninyo akong magbago para mabuhay ng buhay na kalugod-lugod sa inyo. Salamat po aming Ama. Kaya tulungan mo rin ako maging mapagpakumbaba na makabahagi sa buhay ng mga taong kabilang sa pamilya ninyo. That we will be humble enough, that we will be willing to sacrifice our time
Father God, to be part with others' lives by joining and being connected with a small group. Thank you, Father God, for allowing me to realize that I'm part of your body. Kaya Lord Jesus, I give my life to you. Use me for your glory and honor. And for the rest of us, oh God, I pray that you will allow all of us to really love one another just as you have loved us. May you bless every one of us, Father God. May you allow us, Father God, to be a blessing to other people. Thank you, Jesus. So Lord, may everyone be intentional enough to be part of a small group. At Panginoon Diyos, samahan niyo po ang bawat isa sa amin para isagawa ang kalooban ninyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Kung hindi nyo alam kung paano kayo makakakonekta sa small group, meron po tayong Life Connect doon po sa labas. Punta ho kayo at yun po sa ating mga chronicles, andyan po iba't ibang pwede nyong puntahan to be part of a small group. Now, if you want prayers, just come forward. We will have prayer leaders to pray with you. God bless you and good afternoon. Praise God for His love. We'd like to remind again our first-timers that please feel welcome to come to our Welcome Center as we would be glad to meet you. So let's sing this response song as our response to what God has done and His love for us. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. And may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Have a blessed Sunday, everyone. For those who are in need of prayers, please feel free to come in front. Our pastors will be waiting for you. They'd love to pray for you. Have a blessed Sunday. Jumpstart your spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph. Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless and see you next time.